Okay. So once again, good evening everyone and welcome po sa ating new drop shippers orientation. So this covers the whole para bang kabuuan ni Chantal, yung pag-usapan natin at kasama na din dito yung mga experiences natin uh, doing this Chantal, yung business natin. So, ano natin, sinishare natin yung mga karanasan natin for the past, ano ba tayo? Mag 8 years na tayo eh. So, kailangan din nating marinig mga ano natin sa paggawa natin ng business. So, welcome everyone and una sa lahat lang. Okay? So, ayan po. New dropshippers orientation. Okay. Since meron dito na hindi pa ako kilala, hindi pa nakakilala sa akin. So, I would like to introduce myself sa mga bago pang dropshippers natin. Ako po si Engineer Randall Segovia at ako po ang ina-assign as NetDev ng ating company and Executive Director rank. The same time, member din po tayo ng the Fraternal Order of Eagles dito sa Pilipinas. And ang background ko po, isa po akong mechanical engineer by profession and 20 years employed, 7 years experience in network marketing, 6 years sa online marketing, pero 7 years na pala. Founder ng Chantal Success Achievement Program, founder ng Discovery Summit, team builder and public speaker, offline, online coach. At the same time, ako pa yung founder ng Dream Strikers International. Okay? So now, pag-usapan natin. So ngayon, ang objective dito kasi ito yung pinaka common na tanong ng ating mga guest. Okay, ito yung pinaka common na tanong. Ano ba pag ako mag-start as a dropshipper or ano bang sunod? What's next? What's next? So what's next? So ito yung what's next. So ang purpose dito is ang objective dito is to equip ka. Kung ikaw ay dropshipper, di Chantal, i-equip ka sa natural, sa mga bagay na dapat mong malaman like knowledge about the company, products, system, and best practices ng ating company. And natural, yung ikaw, yung binibuild mo yung business ba and gusto mo talagang aasenso, gusto mong umasenso dito. So, dapat mong aralin, dapat mong pag-aralan. So, yun yung purpose natin. This is the reason why kung bakit tayo may new dropshippers orientation. So, yan po yun. Next, pakilala ko sa inyo ang company because may mga bagong hindi pa nga kilala yung company natin. So, Chantal Direct Sales po tayo mga kapatid and we are officially nag-start last 2018. Okay, 2018 po tayo nag-start. Then, going on, 2022, 2023, na i-launch natin ang cosmetics natin. 2023 onwards, na-launch din natin yung multi-level but hindi pa ganun kasulid. Nagiging solid lang yung natin, multi-level marketing last year. In fact, January of 2025 lang natin na i-finalize ang ating kasi since then si Chantal talaga hindi talaga naka-design sa tinatawag nating multi-level marketing or building side kasi ang sa atin is benta lang talaga, walang pakialam ang Chantal before sa mga taong ayaw na magbenta. So ngayon mga awards, meron tayong mga awards na feature tayo sa Net25. My point is
bakit ikaw, magseryoso dito? Kasi solid, eh, ganda na ng company. We have the ano, we have, ah generous na chairman, yung owner natin, super generous, promise. Kung makilala mo kung 'di pa kayo naka-meet niya personally, 'pag nakita niyo siya personally, makilala niyo, naku po. Okay, then we have a branches. Ito lang, ha, I would like to emphasize this one, na itong ating office ay hindi po ito parang franchise, hindi po ito parang tinatawag nating business center office or ano pa ba 'yan, mga stockist ganyan? Hindi po, itong ating office is owned by our company. So, 'di katulad, some of ano, mga ano natin, mga din sa industriya, mahilig silang magpa-franchise, mahilig sila magpa so sa atin own talaga kasi we have ano ba, we have, may capacity kasi. So 'yun. Then, meron din tayong international, Canada, Dubai, Hong Kong, Taiwan, Japan, and Macau. So, yan yung ano natin, existence. Okay? And presence pala. Okay? Then, kailangan nyo ding malaman yung product. Bakit? Kasi ang product ay very important. Sa ating other side, sa dropshipping business presentation natin, we will talk their ano, products about the benefits, the ingredients, but dito ang ipapakita ko is price. So, price ng product, eh, ano, hindi pa pala 'to nabago yung Vertex Pro. Ang Vertex Pro natin hindi na 1 hindi na ano, hindi na 'to 1.8, 1.5 na 'to, okey? So, sa ano, makita niyo naman. Then mga ano dito, mga retail products. Okay, so 'yan makikita niyo. So ngayon, kung magnenegosyo tayo dapat alamin natin. So ano ba yung pinakaunang i-learn natin with regards to product? Kapatid, take note, itong negosyo natin since ano tayo, independent distributor kung tawagin, okey? So, meron tayong mga bagay na dapat nating aralin, konti lang naman. Ito 'yan. Una, master your product usage kasi nagbebenta tayo lalo na sa mga kuan natin, yung mga the best product natin na napaka napakalakas, okey? Mga lakas na ano natin, mga products. So, kung ikaw ay talagang magbenta, see to it na alam mo yung product mo kasi ikaw yung ano, eh, hindi mo kailangang maging doktor, eh, importante lang learn your product. At ito pa, you must be the product of your own product. Kasi mahirap magbenta ng product, tapos ikaw naman hindi ka gumamit ng product mo. Kasi hindi mo puwedeng sabihin yung hindi mo naranasan. Puwedeng testimony ng iba binigay, proof naman 'yan, pero okey. Pero mas maganda kasi na ikaw yung nagbenta at ikaw din yung gumamit ng product at ikaw din yung may testimony. Like me. Vertex Pro, lumabas yung mga kidney stone ko because of Vertex Pro. Lumabas yung mga blood clots, umihi ako ng dugo. So, yun yung pinaka the best. Pero hindi naman kailangang ano ba, yung bang ang point ko lang is gamitin mo, okay? Then, huwag kang mag-overclaim kasi para lang makabenta sabihin itong product namin napakaganda kasi yung patay nabuhay. So mahirap yun. Hindi, wag mag-overclaim. Ano na, laban tayo ng patas. Then, walang underprice. Underprice sa ating company is mortal sin. 'Pag nahuli ka, under investigation para bakit ka nag-underprice bawal sa atin 'yan, underprice. Next, we have the system. So, bakit natin we are proud and ako, for me, I am proud to say that our system pilit sinusunod pero hindi din nasunod, 'no? Pilit ginagaya, hindi din nagaya. Bakit? Kasi sulit. Okay, una, shipping natin kasi ang shipping natin, yung client mo hindi na kailangan hingan mo ng bayad,
para mai-deliver mo na yung item. Why? Since we are a dropshipping company, si company nag-offer ng cash on delivery. So, kaya madali. Okay? So, kung titingnan mo, ang client mo 'pag na sinabi mo cash on delivery, mas mataas ang ano nila, eh, mas mataas yung kumpiyansa ba. Kasi hindi mo hiningan ng pera, eh, tama 'no? Then, payout, yung commission natin, thrice a week po tayo. Kung magwi-withdraw ka ng Monday, pasok 'yan ng Wednesday. Mag-withdraw ka ng Wednesday, pasok 'yan ng Friday. 'Yun ano ba, yung ano, yung tawag nito, 'yun bang span. Tapos nag-withdraw ka ng Friday to Sunday, Monday pasok na 'yan. Gano'n lang. Wa since day one walang paltos si Shantala, since day one. Puwera lang kung holiday talaga na ano, mag-advice 'yan, it could be advance or it could be next, postpone bale parang pero 'pag sinasabing payout, payout talaga. Okay? So, marketing tools, bakit kailangan 'tong marketing tools? Kasi since we are in social media, we need this, creatives kasi may mga tao talagang hindi alam. Ako kasi dati di ko alam 'yan, eh. Hirap kaya gumawa. Pero ngayon, ginawa na 'yan sa company, sa marketing team natin na, just for you na mga banner na kunin mo na lang, download mo na lang, then post mo. Gano'n lang, gano'n lang kasimple. Okay? Then ito na, may mga tinatawag itong readily available, tawag nito, creatives. So 'yan, 'di ba? So, kaya sabi ko, ano bang mahirap? So, ganyan lang. Ngayon, ginawa ito para ikaw, 'di ka na maano ba, hindi ka na mahirapan kasi hindi naman talaga lahat marunong diyan, eh. Next, we have automated response system na tinatawag nating AI. So, eto 'pag ano ka talaga, ah marami tayong mga masters dito na magtuturo sa ating mga automated natin. Kaya sabi dito, "Let AI bot do the work for you." Puwede 'yun, okey? Next, yung dashboard natin. So, ano ba yung dashboard natin? So, 'pag ikaw ay bagong dropshipper, please, ito magmakaawa ako sa'yo, please i-open mo account mo, i-check mo, i-explore mo, walang made-delete, tingnan mo. Kawawa, maawa ka naman sa sarili mo. Tingnan mo para kasi ginawa yan para sa'yo, eh. Kasama yan sa binabayaran mo. So dapat, ah, aralin mo talaga, ha, okey? Then anong dapat dapat na pinakamalaman, things to know about the dashboard. Una, ito yung pinakaimportante, learn how to encode customer orders. Yun yung pinakaimportante kasi hindi puwedeng maging pera yan 'pag hindi ka marunong mag-encode ng dashboard mo, okey? Then monitoring customer orders, yan yung pinakaimportante. Kasi bakit? Maraming mga ano natin, maraming mga distributors natin, tagal na. Ni minsan hindi na-open yung dashboard, magtatanong, "Anong meron?" Ganyan, ganyan. Naku po, kung malapit lang sarap kurutin, sarap kurutin kung malapit lang. Okey? So, i-explore ninyo kasi sa ano naman yan, eh, ah, ano, eh, negosyo mo, eh, so dapat mong aralin. So, mga kapatid, maano mo, embrace mo, mahalin mo kasi ano, eh, itong business natin dami ng nagpapatuo na mga buhay nagbago, eh, baka ikaw yung kasunod, eh, tama 'no? Tapos ang pinakaimportante diyan, 'yan yung income withdrawal from e-wallet. Ay, ito yung pinakaimportante talaga, kasi pera na 'yan, eh. Binary system monitoring kasama na diyan. Huwag kayong mag-alala kasi meron naman tayong talagang system navigation training na ano, and then itong system navigation natin, kung ikaw ay active talaga, open,
yung ano natin, yung tawag nito, yung system natin, merong training portal kasama itong system navigation doon. So, open niyo. Sayang eh, kasama sa actually ang binili niyo or nagbabayad kayo for the drop shipping, ang binabayaran niyo hindi yung product. Kasi yung product, pinasama lang yan para matry mo. But anong binabayaran mo? Yung system. Kasi mahirap eh. Pagawa ka ng system, de milyon-milyon yan. Di ba? And, etc. Ang dami pa. Kaya sabi ko, explore niyo yung system natin. Pindot-pindot anong meron. Walang madidelete yan, promise. Okay? Next, drop shipping system. Ito yung drop shipping system na pilit ginagaya, pilit kinokopya. Okay? Bakit? Kasi maraming nagsasabi, mga friends natin dyan sa industriya na sila daw ay dropshipping company. And then, para lang, alam nyo na. So, sa atin, gawa na eh. Lahat ng branches natin may products. Yan yung pinakamahirap sa isang dropshipping company na magtatayo. Kasi kung marami siyang branch, lahat ng branch may stock yan. Bakit? Kasi pag walang stock yan, magkagulo mga distributors. Tama no? Or mga dropshippers. Kasi, anong i-deliver ng order? Yung order ng mga dropshippers natin, walang may deliver kasi walang stock. Tama no? Then, basic skills for opportunity ads. So ito lang 'yun kasi remember mga kapatid Chantal divided into three. May cosmetics tayo, may MLM tayo, meron tayong e-com which is Darify. Now, dalawa pagpilian mo kung gusto mong mag-market, okay mag-market ng product, pwede. Pero kung gusto mong mag-market talaga ng opportunity which is building, ito po yon. So, anong pinaka-basic na aralin? Ito, kapatid. Learn the basic Facebook ads. Napakadali lang to. Bakit ko sinasabing napakadali lang ito? Nandyan yan sa training portal. So, kung hindi kayo open sa ating training portal, nako, maawa ka sarili mo. Open mo doon. At i-play mo yung mga video doon, aralin mo, manood ka, nandyan lahat. Page creation, nandyan. Canva designs, nandyan. CapCut video, meron dyan. Marami pang mga additional videos na makakatulong sa business natin. Okay? Next, etc. Ang dami talaga. Kaya sabi ko, ang daming mga tawag nito, mga materials na pwede mo gamitin sa business mo. Ikaw lang wala eh. Kasi hindi ka nag-attend ng NDO at hindi mo alam. Tama, no? Kaya nga new dropshippers orientation kasi kung bago ka, wag kang papayag na hindi ka makaka-attend dito ng new dropshippers orientation. Then the complan. Ito mga kapatid, sa dropshipping presentation natin, hindi natin pinipresent yung kabuuan ng Complan. Bakit? Kasi may experience ako na nag-present ako, tapos nag-present ako, yung talagang Complan, dropshipping naman tayo. Pagdating nila ng mga guest, sabi, oy, networking pala to kasi Complan, umalis talaga. So, I decided na I changed the approach na ang presentation natin sa dropshipping is pure dropshipping lang yung pag-uusapan. Kasi dropshipping nga eh. And then, ang pupunta doon, umupo, tapos tinignan yung nagpe-present, tapos kumplan pa yung pinapresent. And that's a common presentation kasi. So sa atin, dropshipping lang pinapakita natin para yung yung intention or yung expectation ng guest mo mas satisfy mo siya kasi dropshipping lang yung pinunta niya eh. Ngayon, diniscussan mo ng iba. Tama, no? So, dropshipping lang. Ngayon, pagpasok na yan, kaya nga sa presentation ko, sinasabi ko doon, and many more. Kasi, bakit?
ang dami pang dapat nilang malaman. Dito natin ilalatag yan. Okay? Ito yon, retail profit, fast start bonus, group sales bonus, lifestyle rewards, global share rewards, generation bonus, tier matching bonus, ranking bonus, at global pool. Ikaw ay isang dropshipper ni Chantal. Huwag kang papayag na hindi mo ito malaman or hindi mo ito alamin. Promise. Andito ka na eh. Andito ka na, aralin mo na. Huwag kang papayag. Kasi, ito lang, ang dami nating, kaya nga, nag-grab tayo ng isang opportunity kasi gusto natin makuha natin yung pangarap natin, not only ours, but the family, sa family natin. Eh ngayon, kumplan pa lang, hindi mo alam, pagyaman pa kaya. Am I right? So ngayon, i-challenge mo sarili mo. Di ko papayag na hindi ko alamin itong complan or tinatawag nating ways of earning. Eh, nakakaano ka eh, nakakatawa ka eh, nag-aano ka, gusto mong yumaman. Kaya nga ginagrab mo itong opportunity, gusto mong yumaman pero kumplan, di mo alam. 'Di ba? Tama no? Tama ba ako? Acknowledge nyo nga tama ko. 'Di ba? Bakit? Kasi kung nahirapan ka sa kumplan at hindi mo inaral, pagyaman pa kaya. Correct ano? Okay. So una mong dapat aralin. Madali lang 'to, retail profit. Okay? So guys, sa presentation ng dropshipping, hindi ko mini-mention itong starter. Bakit? Kasi talaga, binigyan ko lang sila ng dalawang option. Kasi pag binigyan mo ng pangatlo, yung pangatlo yung pipiliin kasi mura. So, binigay ko sila ng option na Pro lang tsaka VIP. 40% or 45% lang talaga. Ang kabuuan or the whole presentation with the complan, dito na yung pag-uusapan sa NDO, yung Dropshippers Orientation. Kasi member na siya, dropshipper na siya. Okay? So, yan yung purpose natin, latag natin lahat ito. Kaya, i-encourage mo na mag-attend ka. Kasi, ito yung tanong eh, what's next? Ano bang gagawin ko, sir? Ano bang gagawin ko pag magiging dropshipper na ako? Huwag mo diretso sa ads. Dahan-dahanin mo. Di nga alam eh, di ba? Huwag diretsuin. Dandahanin mo, paatinin mo dito para ma-realize niya. Pangalawa, retail profit. Basic po yan. Kung nagbenta ka, may kita ka. Lalo na kung pro ka, 45% ka. Di ba? VIP, 40%. Starter, 30%. Okay? Sa retail profit po yan. Then, fast start bonus. So, ano ba yung fast start bonus na ito? Kung ikaw ay isang dropshipper at nakabenta ka ng starter, VIP Pro, or upgrade man, meron po yung kaakibat na pera. Starter, 500, VIP 1,500, Pro 3,000. Yung nag-upgrade from VIP, may 1,500 ka pa din. Tama, no? So, yan yung pinaka the best na aralin nyo. Okay? Next. Okay? Charge ko lang tong aking cellphone ha. Para, kasi picture ko eh. Ayun. Okay? Okay. So, yan yung purpose. Okay. Let's go. Group sales. Okay. Sa mga networkers dyan, alam na to. Pero kung hindi ka networker, I explain it to you kung bakit merong group sales, merong volume, kasi maraming mga dropshippers na nagtatanong, ano yan? Bakit ako kumita? Bakit meron? Okay, kasi hindi inalam. Tama, no? Ngayon, every package natin, Pro man yan, Starter man yan, at VIP, meron yang equivalent na BV. That's Business Volume. Okay? Business Volume. Starter 800, VIP 25, Pro at 7, Pro ay 75. At merong note dito, match percent in every package. So, kada package pala, pag ikaw ay starter, 10% ka lang dito sa group sales bonus. Yung bang pairing, yun bang yung match? Kasi pinagandahan lang natin yung pangalan. Pero same lang din yung pairing bonus or match sales bonus, parang ganun. Tapos, 15% sa VIP, 20% naman sa Pro. Para maintindihan, ito po. Itong presentation na pinapakita ko, this is presentation for Pro. Okay, meron naman pangalan dyan, oh. Bonus for Pro. Group sales bonus for Pro. Sa Pro kasi, meron kang
fast start bonus na 3,000. Ngayon, nilagay mo sa left kasi group eh. Left, A or B, X or Y, ano pa ba? Left or right, ganun ba? Tapos si B, meron ding 3,000. Ngayon, ang beauty, kasi sabi ko nga, when it comes to business, dapat maximum. Meaning, kung magbibuild ka talaga, pwede i-maximize mo na pro talaga. Kung pwede ha, kung ano, pro. Bakit? Kasi sa pro, kung may pro sa kabila, may pro sa kabila, ang pairing dyan, kasi 2.5 ang volume yan, and that's 20%, may 1.5 ka. So, sa dalawang pro pala, may 7,500 ka. O di ba, masaya? Tama, no? Ngayon, duplicate yourself. Okay, duplicate yourself. Si A, sabihan mo A, kuha ka lang ng dalawa, yun yung kapareha mong may pangarap. Ikaw B, ganun din. Kasi yung pumasok kayo ng dalawa, kumita ako ng 7.5. Pag meron din pumasok na dalawa sa inyo, sa left or right mo, meron ka ring 7.5. Pareho lang. Tama. Kasi duplication nga eh. Tama, no? Kinopya ka lang, kumita din sila. Tama. Okay. Ngayon, may system tayo, na-detect ng system. Uy, merong pumasok na dalawa sa left at saka sa right or sa group A at saka group B. Ma-detect ng system yan, DNA, pumalo, nag-pair, nag-match, o may 1.5 ka na naman. Si C at F, may 1.5 ka na naman. O, ang question dyan, ikaw pa ba yung nagpuyat? Ikaw pa ba yung nag-explain? Ikaw pa ba yung ah, nag-hustle? Hindi na. Tawag dyan is leverage. Okay, so leverage tawag niyan, mga kapatid. Okay? Pag leverage, you're not working for money anymore, but money works for you. Tama? Sisi, ganun din kasi na iinggit ng Marites nag-inggit. Kumuha ng dalawa, si D din kumuha ng dalawa. Kumita din sila ng 7.5. Si Ik, kumuha ng dalawa, pumasok yung dalawa, may 7.5 din siya, pati si F. May dalawa din, oh, tingnan nyo, pumasok din. Ngayon, ikaw, anong meron sa'yo? Ang system, automatic yan, ma-detect kasi may tao sa pumasok sa kabila, may pumasok din tao sa kabila. Ma-detect ng system si J at si K, may 1.5 ka. Si I at saka si L, may 1.5 ka. Si H at saka si M, may 1.5 ka. Si G at saka si N, may 1.5 ka. Question, pera? Yes, tama. Diba? Hanggat dumami yan. Hindi mo maiwasan, lalaki ang left mo, lalaki ang right mo, babarilin ka ng 1.5. Tama? Diba? Ang ganda eh. Bakit pa ikaw, hindi mo sineryoso? Lipat ka ng lipat, pagdating doon, wala din naman talaga. Seryosohin mo to, sure, may resulta ka. Okay? O ano naman yung kitaan dyan? Magkano naman yung maximum income potential dyan? O sa pro ito, pag-usapan natin kapatid. 30,000 per day, 210 per week, 9,000 per month. Okay? So, yan yung ano natin. Yan yung sa maximum income for pro. How about naman sa VIP at starter? Awan nyo nang isipin nyo. Ito yung isipin nyo. Tapos, para ang iyong account ay active every month, huwag niyong kalimutan mag-purchase ng product equivalent ng 100 PV. Magkano yon? Hanap ka sa system mo, sa dashboard mo, sa portal mo, hanapin mo yung may 100 PV kasi hindi pareho ang price ng 100 PV. Merong 500 plus, merong 900, merong 1,000 plus. Ikaw pumili. Okay? So yan. Then, pag ito kompleto, yung dalawa nakuha mo tapos yung dalawa nakuha mo within a year, computed na po yan, aabot po yan ng 3.3 million. Okay? Mahirap talaga ang mag-build, yes. Wala namang madali. Kung madali man, dapat mayaman na tayo lahat. At wala tayong ganito kasi busy tayo sa shopping. Tama, no? But bakit tayo nandito? Kasi we need we need income and we need, makuha natin yung gusto natin. Tama? Okay. Pang-apat, lifestyle rewards. Ano naman tong lifestyle rewards na to?
Ang lifestyle rewards, actually kung sa ibang company meron tayong tinatawag na fifth pair. Ang fifth pair, automatic po yan, 20% ng product cost kukunin. Kasi i-convert yan ng ano eh, convert po yan ng product. Pero ang binabayaran mo sa product, gross price. Okay? So dito sa atin, lahat ng ano mo, lahat ng pairing mo at saka personal rebates mo, ipapasok sa lifestyle rewards. So, therefore, pag pinasok mo lahat ng mga pairing down the line, 10% po yung kukunin. Pero hindi po yan kukunin sa bulsa ng company. Kukunin po yan, ilalagay sa savings mo. Bakit? I-convert po yan ng international travel, gadgets, ads budget, cars na nga, diretso na, cars, ano ba, di ba? So, kayod ka. Kasi, itong lifestyle rewards, ginawa to para maging savings mo. Tama, no? Di ba? Tapos, meron yung personal rebates, yung 4%, lahat ng mga pinopurchase mo na personal rebates sa product, based on PVP yan, papasok din dito. Okay? Global share rewards, ito din. Ito mga kapatid, isang isang kitaan na kung saan puwedeng ikaw, kabago mong dropshipper, kahapon ka lang nag-umpisa, tapos nakabili ka ng global share, rewards volume ng product, ikaw yung napili, ikaw yung nabunot ng system, ikaw nagiging top 1 slot. O kung magkano man yung naipon na product purchase ng GSRV, may global share rewards volume. For example, 1,000 po yung slots na yan, magiging top 1. Kada slot, 25 pesos. Okay? Ngayon, 25 pesos considering na 1,000 slots yan. So, madali lang, 25 pesos multiply mo ng 1,000, that's 25,000. Kung ikaw ang nakuha ng system na top 1 slot. Paano yan mangyari? Ito, ganito lang. Ikaw yan. Kada slot may tatlo kasi 3 by 10 force matrix tayo. Meaning, kada isa may tatlo sa baba. Itong 2, 3, 4, may tatlo din yan. Okay? Intende? 5, 8, 11, 6, 9, 12, 7, 10, 13, meron din silang tagti-tatlo. From left to right yan, para hati ba? Hindi buo-buo yung itong ano. So, hati sila. Okay? May schedule. And then down the line. Down the 10th level. So, ngayon, pag umabot ito ng 59,049 down the line, perfect, bali ba na perfect natin yung ano, force matrix natin. Lahat ng slot na lagyan. Kung ikaw ang top 1, kikita ka lang naman ng 2.2 million. Kung ikaw ang top 1 na, kikita ka lang naman ng 2.2 million. Every month po ito mangyari. Kaya sa atin, benta tayo. Benta tayo. Yung mga bagong dropshippers natin, turuan natin magbenta. Online man yan or offline man yan, turuan natin. Kasi, malay natin, siya yung mahugot, siya yung makuha ng system na magiging top 1 slot. Yan po ang Global Share Rewards. Rank qualification, madali lang to, 6 months na po tayo ang duration. So, ngayon, kung gusto mo, kasi ang dami pa rin hindi alam ang rank. Kasi, bakit hindi alam? Simple lang, kasi walang pakialam. Tama, no? So, ngayon, pag ikaw ay bagong dropshipper, dito sa rank qualification natin, tawag mo is ambassador. Okay? Kung naka-purchase ka ng starter, VIP or pro, ambassador ka. Okay? Yan lang kadali. Ngayon, pag ikaw gusto mong umangat ng rank mo, dapat meron kang 3 directs para maging consultant ka. But, meron tayong but dyan. Dapat VIP ka ha, kapatid. VIP ka or above. Kasi bakit above? May pro eh. So, 'di ba? Madali lang. 3 directs, hindi sinasabing 3 pro. Hindi sinasabing 3 VIP. Hindi sinasabing 3 starter. Ang sinasabi dito, 3 directs. Pwedeng combination ng pro, starter, or VIP. Pwede.
or puro VIP, puro pro, puro starter. It doesn't matter. Okay? Ngayon, gusto ka namang mag-manager. O natural, yung consultant mo, tulungan mo maging manager, maging consultant para ikaw maging manager. But you have to accumulate a 1 million group sales. And then, ikaw dapat pro ka na. Ha? Then, pag na-hit mo yan, meron kang 5,000 one-time cash reward. One time po yan, hindi po yan monthly, one time. Kasi parang ano lang ba, reward. Kaya nga reward eh. Og sa Bisaya pa, pahalipay ba? Sa Tagalog, ano ba yung pahalipay? Okay, bahala na. Direktor, gusto mo mag-direktor? Yung consultant mo, tulungan mo maging manager. Pag nag-manager yan, okay kapatid, pag na-manager yan, naku, direktor ka na. Ang kagandahan sa direktor, may kasama cash rewards na to volume na 2.5 at may kasamang cash rewards na 50,000 pang down mo ng kotse. Eh kasi ganito yan, pag perfect po yan at lumakas yung grupo mo, yan yung pang monthly ng sasakyan mo, sisiw lang po yan. Sisiw lang po yan, promise. Sisiw lang yan. Ang liit na lang yan. Okay? The executive director, tulungan. Yung tatlong manager mo, tulungan mo maging director, executive director, accumulate kayo ng 5 million group sales. Kasama na yung packages dyan ha. Tapos, meron kang 100,000 na one-time cash reward. At kasama ka sa ating international travel. Okay? Ngayon, kumplituhin na natin, latag na natin. Ngayon, ano ba, paano ba makukuha yung rank? Okay? So, sabi dito, only maximum 50% of the requirements will be counted. So, sa isang leg. So, dapat sa isang leg, kung mas malakas ito, 50% lang po ang i-allow or parang i-cover. For example, itong isang leg na ito, nakapag-accumulate ng 500,000 or 1 million group sales. Eh, gusto mong mag-hit ng manager. So, ang manager is 1 million group sales. Eh, isang line lang yan. Ang i-allow dyan sa system is 50% of the requirement. Magkano yon? 500. So, kahit 1 million yan, 1 million yan, 500 pa din. 500 lang ang i-credit dyan. Yung another 500, doon sa kabilang line, hahati-hatiin. Hahati-hatiin yun. Okay? So, yun ang ano. Same with the director, same with the executive director. Okay? 6 months po ang ating rank. Kung hindi mo makuha itong 6 months duration natin na manager, hindi po matatanggal lahat. Ang matatanggal po ang naunang buwan, still remain ang 5 months at dadagdag naman ang following month para magiging 6 months pa din. Okay? So yan po ang ating rank. O nilatag ko na lahat, dapat maintindihan ninyo. Okay? Diretso na tayo. Generation bonus. Generation bonus, pag ikaw ay may rank, nag-start po ito sa consultant. Pag ikaw consultant pataas, lahat ng mga directs mo, okay ha, ito ha, lahat ng mga directs mo, pairing nila, may 5% ka. For example, direct mo nakapag-pairing ng pro. So, magkano pairing ng pro or match ng pro? Di ba, 1.5? O, 5% po doon, 75 pesos, papasok sa generation bonus mo. Ganun lang. Sa iba, tawag dyan, indirect referral. Yung parang ganun ba? O, indirect pairing. Parang ganun. So, sa atin, generation bonus. Okay? Okay, naintindihan na. If hindi man naintindihan, mamaya, tanong kayo. Okay? Tier bonus. Ano naman tong tier bonus na to? Bakit natin nilagyan ng rank? Kasi tier bonus dati, walang rank. Hindi may iwasan, may mga magician. Si upline talaga kumakayod, tapos may mga magician sa ilalim. Hindi natin nilagyan ng rank dati yan. Kinamada. Si upline nilagyan ng 12 accounts sa ilalim. So, nag-encode sila sa ilalim. Pagpasok, hindi na umabot kay upline. Sabi namin ni chairman, sabi natin na dapat nating lagyan ng ano. Bakit? Kasi experience ko eh. Ako talaga yung natamaan sa walang rank. Eh, may mga magician talaga, alam niyo na. Kaya
Pag ambassador ka, hanggang 3rd level ka lang. Pag consultant ka, hanggang 6th level. Pag manager, 7, director, 8, executive director, 9. Okay? So, yan ang nakalagay sa screen sa ating slide. Pag tatlo at meron yung 100 PV, multiply mo yan, meron kita. Kung sa umpisa kunti yan, pag dumami, kaya sabi ko, ang population natin is all ano lang, active users or active drop shippers. Almost 2,000 pa lang tayo, kapatid. Active, ha? So, marami tayo para yung kita natin ay ano din, ayun na ba? Go higher. Tama, no? Pang-walo, ito na. Tier bonus, meron. Tier matching na bonus naman. Itong tier matching bonus, 25% sa lahat ng directs mo. Sa lahat ng directs mo, meron kang 25% sa income nila galing sa tier bonus provided ikaw ay manager, director, or executive director. Kung marami kang directs at ikaw ay manager at ikaw ay director at ikaw ay executive director, kung marami kang directs, marami kang tier matching bonus. Kasi kung nagbebenta sila ng product, may 25% ka sa kanila. Pero, ay Randel, babawasan ba sila? Babawasan ba yung ano? Hindi, hindi babawasan. Bakit? Si company po ang nagbibigay ng match dyan. Okay, minamatch ni company. For example, 2,000 ang kita ni ano mo, tawag nito, ni downline mo. Ngayon, okay, ngayon, 2,000. Magkano 25% sa 2,000? Isampu sila. O, 25% 2,000. 250, tama ba? O, 2,000. O, basta, divide 5. Ano, basta, ano? So, 10 yan. Diba na, para doon tayo sa 1,000 para madali. Okay, 1,000. So, since 25% yan, o may 250, o 10 yan, may 2,500 ka. Mas malaki pakita sa kumita ng ano mo. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa ranking rewards. Itong ranking rewards na to, ang kagandahan, kahit nasa ilalim, may kita ka. Okay? Ngayon, pakita ko, pag ambassador ka, wala ka pa overriding kasi ambassador ka pa, wala ka pa karank. The moment magiging consultant ka, lahat ng ambassador sa ilalim mo may 4% ka. Pati ikaw, pag bumili ka ng product, may 4% ka. Bakit? May rank ka, consultant ka eh. So ngayon, manager, 8% ka. Kung may consultant sa ilalim mo, may 4% ka. Okay? Merong ambassador sa ilalim mo, may 8% ka. In total of 12% kung silang dalawa. Plus ikaw, may 8% ka din kasi manager ka. Sa direktor, okay, balikan natin. Okay, direktor, 12% ka. Uy, may manager sa ilalim mo. Bumili. Uy, may 4% ka. Ikaw, direktor, may 12% ka. Remember, may consultant ka din, 8%. May ambassador ka, 12%. Nako, dami ito. Kaya dito, itong ranking rewards natin, walang harang yan kasi lahat dadaanan eh. May allocated percentage na kasi. Lalo na, nagiging executive director ka, may director, may 4%, may 8% sa manager, may 12% sa consultant, may 16% sa ambassador. Naku kapatid, for example po yan, ang Vertex Pro, Vertex 100 PV kasi based on PV ito. Kung 100 PV yan, bumili ng ambassador mo, may 16 pesos ka kapatid. Eh yung consultant mo, bumili pa, may 12 ka. Manager mo, may 8. Di ba ganun lang? Ngayon, kung hindi mo naintindihan, hindi mo gagawin. Promise. Promise. Hindi mo gagawin. Executive to executive director, may security income tayo. Kahit 16 minus 16 yan, zero supposedly. Pero sa atin, mali ang ating mathematics kasi 16 minus 16 equals 3 man sa atin. Supposedly, 16 minus 16 equals 0. Pero sa atin, hindi papayag si chairman na 0 ka dahil nakarang ka nga, na 0 na tuloy. So, 3%. Kahit 3% man yan, maliit na percent, pero malaki naman niya na organization. Pera pa din yan. Okay, dito na tayo last. Global poll. Ang global poll is a product purchase na kung saan mayroong volume requirement. Okay, for example, consultant 20,000 na product volume. Same lang din sa ranking requirement na 50% ng strong leg mo na naka-accumulate dyan kahit
100,000 pa yan, since consultant ka, 50% lang po ang i-credit dyan. Meaning, 50% of the 20,000 is 10,000. Kahit 100,000 dyan. Sa ibang line, hahatiin. If makomplete yung 20,000, pasok ka sa pool. Consultant pool, managers pool, directors pool, executive directors pool. Tama, no? At hindi ka mag-alala kung yung mga directs mo naka-qualify kasi yung share nila magiging share mo din. For example, ito, kung makikita mo, si A, ikaw to, si B naka-qualify, si C naka-qualify. Bakit sila tag-iisa, ikaw tatlo? Because yung share nila pupunta sa'yo. Pero hindi mo kinuha sa kanila, dinagdagan ka ng system. Okay? Tama? Next tayo. Leaders pool. Bakit ito 10A? Kasi kasama ito sa pool. Pag ikaw ay bagong dropshipper, nakabenta ka ng starter, 0.5 po yan. Nakabenta ka ng VIP, 1 point po yan. Uy, may nag-upgrade, 1.5 po yan. Nakabenta ka ng, that's 3 points. Okay? And every share, that's 3 points. So, kada share, 3 points yan. Pag marami kang points, maraming share. Ganun lang. Okay? Then, let's go. Yun po lahat ng ating complan. Dapat ito lang yung pinaka ano ko kasi 8 years na po tayo kapatid. Okay? 8 years na po tayo by November. Huwag kang papayag na hindi magbago ang buhay mo. Kasi kung 2 years ka na sa Chantal, di pa rin kumita, seryosohin mo kasi may pang third year pa naman, seryosohin mo. Pag hindi naman, may fourth year pa naman, seryosohin mo. Pag hindi pa din, may pang fifth year naman, seryosohin mo. Tapos, pang seventh year, wala pa din, seryosohin mo. Kasi, mahiya ka naman sa sarili mo. Pang seventh year na ito, wala pa din. Ay, seryosohin mo. Kung meron kang mga hindi alam, magtanong ka. Kasi walang bayad. At, ang pagtatanong, meaning, interesado ka. Okay? Interesado ka. Kasi gusto mong kumita. Hindi lang yung puro bunganga, ha? Magtanong ka, gawin mo. Okay? So, yan po kapatid. Okay, let's go to mindset. Mindset is very important kahit saan. Mindset is very, tawag nito, crucial. Okay, bakit? Kasi dito mag-umpisa yung gusto mo. Okay, ito. Mindset. Ano pala itong mindset? A person habitual way of thinking. So, na-mindset ko na na-mindset na ikaw So, kung gusto mo, i-mindset mo, gusto mong magbago buhay, wag mo na yung pangyaman o bago buhay mo na. Mindset mo, i-ready mo sarili mo kasi lahat naman ng iniisip mo, bakit yung ginawa mo na turn into action because inisip mo. Wala namang gumagawa na hindi inisip. Kaya sabi sa mo, wala ka talagang isip. Pero hindi naman talaga, meron din. Okay? So ngayon, inisip mo, gawin mo. At dapat yung ginagawa mo, kung gusto mong yumaman, yung ginagawa mo, pwede kang yumaman. Bakit? Kasi ako, I was there na talagang empleyado ako at gusto ko talagang yumaman. Pero gusto kong yumaman pero ang ginagawa ko naman hindi sa pagyaman. No? 'Di ba ano 'yun, baliskad, ano ba 'yun? Hindi sila katugma. Kasi we have three states sa ating katawan. We have body, we have mind, we have our soul. So itong tatlo dapat connected. Dapat itong tatlong ito nakakaintindihan. Kasi yung isip mo gustong yumaman, pero yung ginagawa mo man, yung physical mo ba, yung body mo ba, yung ginagawa mo naman, hindi naman sa pagyaman, hindi yan makaintindihan, hindi talaga yayaman. Pati yung emotion mo, gusto mo talagang yumaman, pero yung ang dami mong rason. Pag-attend mo dito sa NDO, ayaw mo, pagyaman pa kaya? O paano kaya yaman dyan? 'Di ba? Be careful because itong mindset is very crucial. Kahit kahit pagod, kahit ano, basta ikakasaayos ng buhay, gawin mo. Kasi hindi lang naman ikaw nagpagod, lahat naman pagod. Chairman nga natin na bumabiyahe, paikot-ikot, dami ng pera. Ikaw, wala. Wala ka pa, wala kang ikot-ikot, tapos palagi kang nagrarason. 'Di ba? Tama, no? Ngayon, be careful ha. Ito, meron tayong 5 types of mindset. Please check yourself. Check yourself kung ikaw ba to. Okay, kung ikaw ba to.
Types of mindset. Ano to? Growth mindset. Dapat ito, ikaw, dapat. Ano to growth mindset na to? The belief that abilities can be developed through effort and learning. People with a growth mindset tend to embrace challenges, learn from mistakes, and focus on the process. Ito, dati ako mahirap kasi gusto ko talaga, perfectionist ako na tao. Gusto ko talagang ano, meron akong mistakes pero hindi ako tumatanggap ng koreksyon. Kasi nga perfect ako, eh. So, mahirap pala 'yun. 'Di pala puwede 'yun. So, chine-check ko sarili ko, hindi pala, oo nga 'no. Kasi wala naman talagang perfect, eh. Nobody's perfect. Only lang kung magpabinyag ka at magpabago ka ng pangalan mo na perfecto pangalan mo, perfecto ka talaga. Pero in reality, walang perfecto kapatid. Pangalan lang meron. Hindi ka naman Diyos, eh. So, hindi yan perfecto talaga. Learn, accept the mistakes. O, hindi naman tayo, kung may mini, para bang sinasabi na mali to, okay. Mali pala to, itama natin. Ganun lang. Ito, pangalawa, fixed mindset. Check mo, ikaw ba yan? The belief that abilities are innate and can't be developed, kapatid. People with a fixed mindset may try to hide their mistakes and deficiencies. Kapatid, ako yan. Ako po yan. Kasi gano'n, hambog na tao, gustong ganito, gustong ganyan. Ako yan, kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, itong NDO based on my experience. Okay? Based on my experience, mga pangyayari sa buhay na ah, kung hindi mo babaguhin, walang mangyayari, walang magbabago. Pangatlo, abundance mindset. Itong mindset na ito, the belief that there are enough resources for everyone and that people should be grateful for what they have. Actually, trying to be abundance mindset kasi hindi madali. Lahat hindi madali. Sabi ko sa inyo, hindi madali. Your mind, your body, and your soul, dapat connected silang tatlo kasi pag hindi, walang mangyayari. Hindi nakakonek sa nature, hindi nakakonek sa gusto ninyo, hindi nakakonek sa gusto mo, walang mangyayari, promise. Kaya ngayon, kung hindi pa ka nagbago ang buhay mo, may mali. In English, there's something wrong. Check. Check mo, kapatid. Next, we have scarcity mindset. The belief that there is not enough to go around. Maraming reklamo kasi ito. Tama, no? Napakahirap. And that scarcity mindset, people with scarcity mindset may be obsessed with what they don't have. Okay, kapatid, iba-iba tayong tao, iba-iba tayong pinanganak, iba-iba tayo ng ability, iba-iba tayo ng lahat. Kaya kamay natin hindi pareho. Tingnan nyo, kamay, hindi pareho. Bakit? Itong kamay natin, iba-iba yung fingers kasi may trabaho itong lima. May para bang task. Kaya nga sa atin, wag niyong i-compare, ha, kasi kung magkukumpara ka, what's the matter ba? Ano bang mali? Ano bang meron? Ba't mangumpara ka? Tama, 'no? Huwag kang mangumpara. Gawin mo lang sa'yo, basta tama at wala kang sinasagasaan na tao, na emotion, and go for it. Kasi 'pag ginawa mo 'yan, I'm sure may resulta 'yan. Tama, 'no? Kung water lily nga, ang water lily nasa tubig 'yan, dumadami, wala namang lupa 'yan, bakit ano, kasi, alam nila na maggo-grow sila. Tama, 'no? Eto, kapatid, close mindset. Kung ikaw man 'yan, ako din 'yan. Ang close mindset, the belief that one is always right and that new perspectives should be avoided. People with a close mindset may be rigid and inflexible. Meron kayong kilalang ganito? Ako meron, marami. Okay, mga close mindset. Don't worry and that's okay because may design kasi talaga. But if ikaw aware ka, yung lima na yan pwedeng mangyari. Pwede kang growth mindset, pwede kang fixed mindset sometimes. Pwede kang abundance mindset, scarcity mindset, closed mindset sometimes. But kung saan yung mindset na nakakatulong sa buhay mo, wag
alisin mo dun. Gusto mo growth mindset? Focus growth mindset. Gusto ko abundance mindset. Tama, no? 'Di ba? Ngayon, eto na. Sa Shantal, since 8 years na po tayo, marami na pong mga nangyayari. Since day one, andito na po ako sa Shantal. Nag-start po ako talaga dito sa Visayas, sa Cebu. Hindi pa naman sa training side as ano pa. Um, Sinasabi ko, kasi nung pumasok na ako sa training, hanggang na training head, hanggang nag-net dev, sabi ko, nung nag-umpisa pa, sabi ko, si Shantal lalaki. At meron talagang mga nangangailangan ba ng mga So, sabi ko, reason ko? What's my deepest why? Kasi alam ko kung Shantal lumalaki, bakit ako? Kaya marami nagtanong, ako din nagtatanong, eh, ba't si Rodel nag-focus diyan, ba't si ano diyan, ba't yung iba umalis na, ba't iba yung ano, ganyan. Maraming sinasabi. Kasi sa akin, kung alis ako, may deepest why ako, gano'n din pagpunta ko do'n, gagawa din, mag-umpisa, tatrabahuin. Aalis dun, gagawa din, umpisa tatrabahuin. Eh, may deepest why naman ako, ba't pa ako alis ng alis, 'di ba? So ngayon, ano ba deepest why mo? Kung pareho tayo family and that's very good. Kung pareho tayo ha, kung pareho tayo family, walang problema kasi ang family natin nabubuhay tayo dahil para sa kanila because, ah, bumabangon tayo para sa kanila. Kahit pagod, bumabangon tayo para sa kanila. Kung ikaw lang mag-isa lang problema, tama 'no? Pero yung family mo, ang pinakamaganda, yung pangarap ng family mo ay makukuha mo para sa kanila, gawin mo 'yan na deepest why. Kung gusto mo 'yan na magbago talaga, gawin mo. Parang wala ba, para ka ng, ah, parang hindi ka na matablan ba kahit ano man 'yan, mga discouragements, mga, you know, mga negatives. Hindi ka natatablan because you have your deepest why. Ano man yung deepest why mo, your family at sa mga pangarap nila. Na wag mo na kuwentahin yung sa'yo, kuwentahan mo na lang yung pangarap ng family mo, yung pamilya mo. Kasi okey lang sa'yo kung masaktan ka man, okey lang kasi alam mo na kaya mo yung sakit na yon. What if or imagine yung family mo nasasaktan at hindi nila kaya, ayun yung mahirap. So ngayon, gawin mo yung deepest why bago mo gawin itong negosyo. O nandito ka na, balikan mo sarili mo, oo nga 'no, eh, mawawala din tayo sa mundong ito, eh. So, if mawawala man, gawin na natin, buhos na natin, tama 'no? So, let's go with the alphabet of success. So, ang alphabet of success kapatid, isa itong guide para ikaw ma-check mo sarili mo because lahat naman tayo sabi ko kanina hindi tayo perfect, puwera lang kung magpabinyag ka at pangalan mo perpekto. Eh, perpekto ka talaga. Pero 'pag dito, alphabet of success, let's check. Ano ba ito? Attitude. Kasi ito yung problem ko dati, okey? Since from employment dati, isa akong assistant purchasing manager na pumasok sa ganitong industriya before Shantan, napakahirap kasi yung attitude ko doon as a boss, nadala ko doon. So, hirap palautos. Boss talaga, eh, kasi nga boss nga ako doon, eh. Sabi ko, ba't hindi ako umuusad? Ba't parang, lakad pagong ako? Kasi pala yung attitude ko ay hindi naka-align sa gusto ko ba, sa business kung saan ako. So ngayon, chine-check ko sarili ko. So, since negosyo ito, individual, independent business, so dapat pala ay kung anong meron diyaan i-align mo, tama 'no? I-align mo. Business o anong mang mga culture na andiyan gawin mo. Kasi gusto mong magbago, gusto mong kumita at gusto mong, ma-align, tama 'no? Business, natural, Shantal natin, dropshipping business natin dapat alam mo ano ba yung business, ano bang dropshipping? Dapat alam kasi dapat ina-align mo sarili mo, eh. Then, upline kasi ganito, upline. Ang upline mo, yan yung
binigay ni God, parang grasya. Ano ba ang tawag doon? Gift. Gift galing sa itaas na ikaw as downline, hindi mo magiging downline kung wala upline eh. So, ganyan yung terminology na lang natin. Ini-invite ka at pumasok ka, siya ay bigay ng Panginoon kasi i-guide ka. Kasi may mga upline lang talaga. May dalawang tao, upline. Na dalawang upline na si upline, i-invite ka, dadalhin ka, okay? Dadalhin ka sa opportunity kung saan, like Chantal, dadalhin ka. Pagdating dito, iiwanan ka. Yan yung unang upline. Pangalawang upline, dadalhin ka, i-guide ka, ipupush ka hanggang sa dulo, hindi ka iiwanan para yumaman ka. Doon, yan yung pangalawang upline. Ngayon, ikaw, ay, upline na ganito, wala namang, walang ginagawa. Okay lang yun, pasalamatan mo pa din kasi siya nagdala sa'yo. Yung upline naman na sa ibang like ano kaya don't compare. May upline doon na, ganda ng upline nila, talagang support, full support talaga. Sana siya na lang upline ko. Huwag niyong kwentahin kasi si upline bonus lang naman 'yan. Si upline kasi binigay sa Panginoon sa'yo para i-guide ka. Hindi payamanin ka galing ni upline kasi ang magpayaman sa'yo ikaw, si upline hindi. Okay? I hope naintindihan ninyo ha. So si upline, gift from God na binigay sa iyo just to guide. Hindi kapag payamanin ni upline. Ikaw kasi magpapayaman sa iyo. Okay? Next, downline. O ano naman si downline? Si downline naman, responsible naman niya talagang mag-learn. Si downline, may magsasabi siya na, oo nga no, ano. So learn everything. Kasi hindi mo pa alam eh. Bakit? Kasi kinabukasan, in the next day, in the next week, in the next month, upline ka na din. So kung ano mo yung natutunan mo sa upline mo, maganda, yun yung ituturo mo sa downline mo in the future. Yung pangit, wag mong i-absorb. Tama na? Wag mo i-absorb. Kasi pangit nga eh, i-absorb mo pa. So yun yung ituturo mo, yung maganda na nakakatulong sa inyo at sa upline. Kasi ano yan eh, kaya domino effect. Pag magandang tinuturo sa upline, turo mo din sa downline mo. Kasi kinalaunan, downline, magiging upline ka na din eh. Tama no? So yan yung attitude na i-align natin. Tapos, attitude is everything talaga. Kahit anumang mangyari, attitude is everything. No? Maganda yung ano mo, maganda yung itong bagay, yung attitude naman naman, pangit, so wala pa din. Tama? So next, anong meron? Belief. So ang belief natin is very crucial again because it's emotion and dito sa pag-iisip because pag ikaw ay hindi walang tiwala sa sarili, okay? Walang tiwala sa sarili and you don't have, ito lang, kung wala kang tiwala sa sarili, yan yung i-check mo. Be to yourself, dapat meron ka talagang para bang, nga, dito na ako si Chantal eh. Gagawin ko na to. Bakit? Ang faith sa sarili, merong paniwala sa sarili na dapat makukuha mo to. And there is a higher form of belief which is faith. Ngayon, kung naniwala ka, gawin mo kasi naniwala ka, mag ano yan, mag ano sa sarili, mag-manifest ba? O gagawa yan, ano. Kasi pag wala ka sa sarili at walang faith yan, tawag doon is lie. Tama no? So it's a lie. So ginago mo lang sarili mo. Tama no? So ngayon, align tayo. Saan saan ka ba? Saan ka ba? Or ano ba to what yung belief mo? Natural, andito ka na sa Shantal, natural, believe sa company. Wag yung believe mo ngayon, believe mo sa kinabukasan, tapos next week wala naman. Wala na yung belief mo. Bakit? Nandun na naman sa company, iba company. Tapos iba yung company naman. So anong belief na yan? Tama no? Kung anong kung anong nasa sa company, belief, 100% belief. Wag sobra.
'wag kulang. So, dapat 100%. Ano pa? Belief sa product, dapat naniniwala ka sa product. Ang daming product natin na, napakaganda, napaka-powerful. Okay, so hindi 'yan magiging ano yung product, yung tataas yung belief system mo at hindi mo ginagamit. Gagamitin mo, okay? And the system. Dapat belief sa company, belief sa product, belief sa system. 'Pag kumpleto 'yan, and that's your, armas ba, 'yun bang ano mo, anong tawag sa armas, ano, oo nga, basta armas, 'yun bang pang-ano mo, weapon mo ba, na dapat ang paniniwala ko dito, todo, 'no? Next, Complan, yung pinag-usapan natin kanina. So, ano ba 'yun? Ano bang dapat? Ano bang gawin? Aralin mo. Kung maganda, i-master mo. Kahit nakapikit ka, alam mo. Kasi at the end of the day, gagawin mo ang business, magiging upline ka, anong ituturo mo? Kaya nga yung iba takot kasi walang maituro. Tama 'no? Next, commitment. Ito, very simple. Commitment is 100% commitment sa business mo, sa Shantal. 100% po. Okay? Then, commitment mo sa pangarap mo. Alisin mo yung commitment sa ano, sa isang bagay or ano man 'yan, yung commitment natin sa ano ba, para bang ano ba 'to, pero kung committed ka sa pangarap mo, walang makakapigil sa'yo. Tama 'no? Kung committed ka sa pangarap mo, walang makakapigil sa'yo. Okay? Next, committed ka sa sarili mo. Minsan, si upline ganito, ganyan, si downline ganito, ganyan. 'Wag kasi at the end of the day, ikaw pa din, sarili mo. Okay, 'di ba? Sarili mo. Ah, sarili mo din kasi 'pag, para bang you are relying on your environment dahil si upline, dahil ganyan, ganyan. Commit sa sarili mo, pangarap pinag-usapan natin dito, Ano? Tama 'no? So next, discouragement, normal 'yan. Normal na may discouragement, okey lang 'yan. But kung may mga may mga discouragement man along the way, natural buhay ka pa, tao ka, may mga discouragement talaga kasi hindi naman lahat na, sumang-ayon ang mundo sa'yo all the way. Mayroon yang mga ano, mga struggle 'no, struggle. So, it's a part of, our business journey itong mga discouragement natin kasi hindi perfect na sabi ko, sabi ko hindi perpekto. Then, 'pag na-discourage ka, you, look for advice, seek for advice kasi kung ikaw downline ka, na-discourage ka, ask your upline na, "Ganito upline, ganito." 'Wag doon sa ano, 'wag ipagsasabi na na-discourage ka, ganyan-ganyan, ayaw mo na. Para may magandang advice naman si upline sa yung, situation mo. Kaya you are allowed to rest. May gusto mo, "Upline, relax muna ako." That's okay, kasi lahat naman tayo ay mapapagod. "Upline, relax ako but I don't quit." So yun lang, relax. Para pagbalik mo, you are energized, then bakbakan na naman ulit. Okay. Next, we have excitement. So, get yourself, dapat excited ka sa bagay-bagay, lalo na sa negosyo natin. Wag lang sobra. Be excited always and think you're first timer in your business dito sa Shantal kasi makikita yan ng kausap mo. Okay? Makikita yan. Wag lang sobra na excited ka ikaw mag-isa, mahirap yon 'pag ikaw lang mag-isa. Okay? And next one is focus. So, ano ba 'tong focus?
focus ka sa isang bagay, hindi ka focus sa marami. Ano sinasabi kong focus ka sa isang bagay, hindi ka focus sa marami kasi ang dami mong pinofokusan, eh, okey? Una, focus ka sa company mo. Ito lang ha, ito yung pinakaimportante, focus in one company. Ayan, 'di ba, natawa lang ako. Focus in one company. Kung sa tingin mo kumpleto, may belief ka, commitment ka, focus in one company. Kasi 'pag nag-focus ka, ito na nga, ito nga, scientifically speaking ba, 'pag ang focus mo where energy goes, kung nag-focus ka, energy flows. Talagang meron at meron 'yan. Then, focus on your target income. 'Pag ito 'yon, itong January na ito yung income ko. 'Pag hindi man, at least naka-focus ka, but kulang. So, ma-check mo, eh, next month na naman ito yung target income ko. At least ano mo, na-measure mo yung sarili mo. Next, focus on building your team kasi hindi puwedeng yumaman na lalo na sa building site, hindi puwedeng mag-isa. But dito sa atin, may kagandahan kahit mag-isa ka puwede kang yumaman kasi may tinatawag tayong e-com, eh. Eh, ikaw magbenta, ikaw mag-isa walang problema, puwede ka din. But you have to focus, 'di ba? Next, we have goal. So, ano ba 'tong goal na 'to? Ano bang gino-goal mo? Ang goal ko, ultimate house. Bakit ko sinasabing ultimate? Ultimate because pinangarap ng marami. Bakit kaya tinatawag nating goal? So, ultimate house, ultimate travel, ultimate savings, ultimate car. Ang question, ikaw, yun ba din yung goal mo? Ha? Kung yan din yung goal mo, perfect. Trabahuin mo kasi goal mo yan, eh, hindi kung goal ko yan, tratrabahuhin ko din. Kung goal mo, trabahuin mo din. Huwag ka ng magpa-ano, madaming rason mo pa, eh, 'di ba? Kasi ang paghihirap, ang pain, temporary lang naman talaga. Aabot man yan ng 1 year, aabot man yan ng 2 years, at least alam mo kinabukasan or the following month or the following year, tapos na yun kasi ginagawa mo, eh. May goal ka, eh, ito pain, but it's normal, tao tayo, eh, tama 'no? 'Pag gino-goal mo 'yan, trabahuin mo, tama? So 'yan yung pinaka-goal ng ating mga mga kasyantol, mga kuwan na ito yung mangyari natin sa atin, 'di ba? Next, success is a journey. It is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. 'Yan lang naman talaga, eh, 'yan lang naman talaga. It's normal may failure, it's normal kasi 'yan ang circle ng buhay, eh, that's a circle of life. But if you have an enthusiasm, talagang gusto mo, walang makakapigil sa'yo. Bakit? Kasi you have the deepest why, eh. Yung deepest why mo is family, deepest why mo is, pangarap nila. Eh, ngayon pa-goryo-goryo ka, pa-ano-ano, wag na. Tama 'no? Then, let's talk about the result. Ano bang mga resulta dito sa Shantal, yung gumagawa, yung nagfo-focus, yung gino-goal, yung gusto, yung ginagawa na wala bang rason ba? So, sila, mga taong, ginawa ito, 'di ba? Honestly, ang dami pang mga nakapagresulta kaso mahiyang magsabi, kaya sila lang yung nailagay ko sa slides. Then, sa akin baka magtanong kayo, "Randel ano ba, ang dami mo na sinasabi diyan, eh, wala ka naman sinasabi result mo." Honestly nung nag-start ako sa Shantal, zero ako, parang coke ba, coke zero. Zero talaga ako, okey? Then ito pa yung bahay ko hindi ko pa na ano, eh, na-foreclose ko 'to 3 times, but in this business Shantal sa ating dropshipping ano, business na ano ko 'yan, na-redeem ko 'yan. Eh, sabi ko na-redeem ko na, hindi ako papayag na makuha ulit. So, pina-renovate ko na, okey, pina-renovate ko na. Then may office din ako sa taas sa may kwarto ko. So, pina-renovate ko. What's the purpose? I'm not showing this guys to you na ipang-ano ko ba, ipanghambog ba, no. What I'm trying to say is kung gusto mo gawin, makaresulta 'yan. May resulta talaga, promise. Kasi ano 'yan, eh, that's ano, eh, law ba. Kasi ano 'yan, eh.
law of life na 'pag ginagawa mo yung isang bagay at consistent ka, may resulta. Tama 'no? Tapos mahilig tayo sa music, bini na full payment natin ate ang Wigo, but Wigo lang naman 'yan, okey lang naman, pero malamig din naman. Okey, hindi ka din naalabukan at hindi ka rin naulanan. Since mahilig ako sa kanta-kanta, music, nakabili tayo ng video okay set. Pero ito yung mas ano, kasi yung Wigo ko nagsabi sa'kin, sabi ng Wigo ko, "Randel, when I grow up, I want to become a Fortuner." Sabi ko, "Wag muna kasi mahal yon. Dito muna tayo sa Avanza." So, Avanza na ngayon. So, nag-upgrade siya to Avanza. So, 'yan. Then, mga travel incentive, bakit ko pinakita sa'yo? Bakit ko pinakita sa inyo? Para naman kayo ma-motivate pa na itong mga nagawa ng Shantal, itong mga nangyayari sa Shantal, ito yung mga nangyayari sa mga distributors, I'm sure gusto mo din. So, anong gagawin? Trabahuin mo itong Shantal natin, trabahuin mo 'tong negosyo natin, may resulta ka din gaya ng nagkaresulta. Gaya namin nagkaresulta din. Hindi man gaano kamilyon-milyon, pero milyon pa din, tama 'no? And then, magtanong ka, 'wag mangumpara, natural, pero ano mo sarili mo na hindi talaga mainggit, hindi talaga mangumpara. Trabahuin mo lang. Ang importante, nag-learn sa learning process mo, magtanong ka. Tama 'no? April 2023, 82 kami lahat. Then Korea travel naman sa 2024 on February, 'yan. Tapos Boracay naman sa May 2024, okey. Tapos Jeju Island naman nung March 2025, last year lang, ngayon naman na taon meron din naman travel, international travel. So gano'n. So, if you want to be part of that travel, tanong ka sa nag-invite sa'yo or nag-ano sa'yo na, "Paano ko ba 'yan paano anong gagawin?" So, 'pag hindi naman alam ng upline mo kasi isang araw lang din siya pumasok, tanong ka sa next upline mo. Hindi align, tanong ka din sa next upline mo hangga't aabot sa amin 'yan. Okay? So, eto tanong ko, mga kapatid, I want you to participate. Tanong ko, ito, dapat sasagot kayo, kung mahirapan kayo sagot, pagyaman pa kaya. Do you want change or transformation? Sasagot kayo, tinitingnan ko dito yung mga sagot niyo dito, 'di ba? Chat niyo lang. Kung ang question is, "Do you want change or transformation?" It answers yes or no. Ano mo lang, sabihin mo lang, "Yes." 'Pag sabihin mong no, bahala ka. Tama 'no? Do you want change? Yes. Kung gusto mong mag-open ng ano tawag nito, camera or magsabi sa mic na, "Oh, yes, gusto ko." And that's very good. Kasi ano din 'to, energy din 'to, frequency 'to, eh. Gusto mo, magsabi ka. Kasi 'pag sinabi mo, hahanap ka ng paraan na matupad 'yun. Tama 'no? Okey? Do you want change or transformation? Sabihin mo sarili mo, "Yes." Wag mo isabi sa akin, sabihin mo sarili mo, "Yes." Pero kung gusto mong sabihin, sabihin mo, "Yes." Kapatid, puwede kang magbago sa physical, okey? Puwede kang magbago sa physical. Puwede kang magbago emotional, puwede kang magbago sa spiritual, puwede kang magbago sa mental, at puwedeng-puwede kang magbago sa financial. Now, ang pagbabago depende yan sa'yo. Kaya sabi ko kanina, you have to align your mind, your body, and your soul. Kasi 'pag hindi sila nagkaintindihan, walang matutupad, promise. At itong pagbabagong ito, physical, emotional, spiritual, mental, at financial, hindi ang makagawa dito, hindi si upline, hindi si downline, hindi ang paligid, hindi yung tao na sa paligid mo. Ang makakagawa dito sa pagbabago, walang iba kundi ikaw. Ikaw ang makagawa nito. Okay? So ikaw. Ngayon, gusto mong magbago, umpisahan mo yan sa isang desisyon. Not only lang, kaya umpisahan sa desisyon, not only desisyon lang, dapat disiplina. Disiplina ang kailangan. Kasi 'pag walang disiplina, babalik ka sa dati. Tama 'no? Tama ba? Okay. Tingnan niyo itong personal transformation. It start with a decision.
Yan ang katawan ko last July 27, 2025 at timbang ko ay 120 kilogram dahil walang pahinga sa kain. Kain ng kain. And I'm sure palagi kang kumain, ang kasunod yan, sakit. Promise. Ngayon, paano ba? Ano bang nakapagpa-trigger sa akin na gusto kong magbago? Gusto kong magiging ganito? Bakit ko nagkaganyan? Bakit? Kasi nag-umpisa talaga sa desisyon at disiplina. Until now, that was July 27 of 2025, 120 kilogram ako. That picture taken last November 21 when we are celebrating our anniversary at 96 kilogram po ako diyan. Ngayon 92 na po ako. Hindi madali, yes, kaya nga sabi ko walang madali eh. Kung madali man, wala tayo dito kasi purot na tayong mayaman. Tama, no? Ang punto ko lang, kung dito sa Siantal, nahirapan ka, it's normal. Wala naman, di naman ginawa to si Siantal sa business natin para ano ka eh, hindi ka mabigatan eh. It's a part of the process. Kaya sabi ko, it's a part of your journey. Tama, no? Eh ngayon, kung hindi mo desisyonan, sabi, oh, mag-decide ako, ganito, gusto kong kumita ng ganito, eh wala ka namang ginagawa, eh wala ka disiplina kasi. Bakit ko nasabi to? Kasi nagawa ko. So, hindi imposible na yung limang factor na yun, yung limang state na yun na pwede magbago sa physical, emotional, mental, spiritual at saka financial, pwede pala. Bakit nagawa ko sa physical eh? It could be possible kasi nagawa ko physical. Emotional pwede, spiritual pwede, mental pwede, financial pwede. Kasi bakit? Naumpisan ko eh. Kasi hindi lang pwede natin gawin lahat. Step by step. One step at a time. Kung kaya mo, kaya ko rin. Kung kaya ko, kaya mo rin. Am I right? Am I left? Tama na? So kung kaya, bakit hindi mo desisyonan at disiplinahin mong sarili mo? Tama? Ngayon, oh, participate naman. Wala kang nag-participate kanina eh. Wala nagsabi eh. Chat din. Wala naman. Ah, yes, yes. Yan. Ano pa bang chat din? O kaya dito. Oh, opo, ikaw. Para saan ka ba? Para saan ba bakit ka bumangon sa araw-araw, kapatid? Check natin be, ang mga messages. Wala oh. O, di ba? Ano lang, ang bunganga ko dito eh, ikaw wala ka naman, hindi ka din nagpa-participate. So, what's the purpose? What's the use? Tama, no? Kasi ano 'to, energy nag-ano eh, ito na nag-evolve, energy 'to na nagta-transfer. So, gusto mo para saan ba kung bakit ka bumabangon sa araw-araw? Natural, natural sa pangarap mo. Tama, no? Kung correct ako, eh, sa'yo na 'yan, eh, ano mo na lang, keep mo lang sa sarili mo. Yes, pangarap, pangarap talaga kasi maraming taong nangarap, maraming taong nangarap, pero hindi nila alam na yung pangarap na 'yan nangangailangan ng pera. Kasi 'pag yung pangarap mo ay walang kailangan ng pera, ang pangarap mo ay damgo kung sa Bisaya pa. Anong sa ano, yung dream sa ano, yung binangungot ka, 'di ba? 'Di ba sa Tagalog, oh, 'di ba? So, dapat kung nangarap ka man, alam mo na yung pangarap mo nangangailangan ng pera, alangan nangangarap ka pupunta kang Hong Kong, lilipad ka at lalangoy. Eh, nangangailangan ng pera 'yan para makasakay ka ng eroplano at maka-stay ka dun ng hotel na maganda. Tama 'no? 'Di ba? Hindi yan bangungot na ano, 'di ba? So, ngayon, sa pagkakaalam ko, dalawang bagay na pwede makuha yung pera para mabili yung pangarap, para ma ma ma-satisfy yung pangarap, para ma
comply yung pangarap. Dalawa, it could be empleyado or negosyo. Tama? Bangungot, tama. Mo bitaw sir bangungot eh. O, di ba? So, ngayon, pili ka sa dalawa. At I know na alam mo na itong dalawang ito, some of you here, nandito sa kabila, nandito din sa kabila. Tama no? Question sa dalawang ito. Bakit itong pangarap always tinatawag kong ultimate? Bakit? Bakit tinatawag kong ultimate? Kasi ang ultimate is pangarap ng karamihan. Okay, let's talk about pangarap. Ang pangarap mo ba ay pangarap ko? Oh, question yan. Ang pangarap mo ba ay pangarap ko? Ang pangarap ko ba ay pangarap mo? Kung ang sagot mo yes, nagkakaintindihan tayo. Okay, nangangarap ka ba ng house and lot? Oh, ano? Kung nangangarap ka, it's okay. Tama? Nangangarap ka ba ng ah, car or cars? Carses. Ade, wala, cars lang. Hanggang cars lang. Nangangarap ka ba ng car? Tama, no? Nangangarap ka ba ng car? Di ba? Savings. Di ba? Travel. Kasi that's part of ano eh. That's part of human na itong apat, lima nating sinasabi, baliw lang hindi nangangarap dyan. Confirm nyo nga ako, baliw lang hindi nangangarap niyan. Di ba? So, since you are a normal person, pinapangarap mo yan. Ang tawag dyan, ultimate dreams. Pinapangarap ng karamihan. And then, kung mangarap ka, wag globe, dapat smart. Hindi globe, dapat smart. I know some of you here, alam na itong smart. Ang smart pala ay specific, measurable, attainable, realistic, at time-bounded. Huwag kang mangarap na nandun sa buwan, yung suntok buwan. Kung house and lot man yan, kung bahay man yan, mangangarap ka ng tamang-tama lang. For example, andito man si Ma'am Shinely, ano yun sa sa Hong Kong. 'Di ba? Si Ma'am Shinely, nangangarap kaya napunta sa Hong Kong eh, nangangarap. I'm sure si Ma'am Shinely nangangarap ng bahay yan. Say for example, 3 million. Pwede na ba yan? Reasonable ba? Or realistic ba? Or measurable ba? Or specific ba? Or time-bounded ba? Pwede ba yan? Pwede. Kasi, itong 3 million na ito, may distributor tayo, isang buwan lang yan. So, meaning, possible. So, meaning, specific pala. So, meaning, realistic pala. Tama no? Car, 2 million. Meron din tayong distributor na kumitang ganyan. So, itong mga pinangarap ko, itong nililista kong pangarap dito, totoo pala. Hindi itong bangungot. Tama no? Savings na 5 million. Marami sa distributors, lalo na ng taga Bohol dati. Ewan ko, ngayon, meron pa din silang savings na ganyan. Super, super. At hindi lang pogi itong mga taong to, napakabait pa. No? Travel. Mag-allocate ka ng 1 million for travel. Mag-allocate ka ng 1 million for charity. If that is your pangarap, same with my pangarap, kung itotal mo yan, that's 12 million. Ang question dyan, it is specific, measurable, attainable, realistic, or time-bounded? Yes. Bakit? Kasi Ronel Pisidas, he earns 28 million in 1 year and 8 months. 24 million. So, ayan is 12 million. Tama ba? Possible ba? Yes. Kaya nga ikaw, kung nag-work ka pa karon, don't you worry. May chance ka dito. Okay? Gawin mo lang. Aralin mo lang. Kasi lahat naman talaga dito, ang yumaman, nag-aaral. Hindi ka pwedeng gumraduate pag hindi ka nag-enroll at hindi ka nag-aral. Tama no? Ngayon, kung itong pag-usapan natin, itong pangarap natin. Tama no? Alam mo, pangarap mo yan, at alam mo din, sa dalawang source of money na para mabili mo yung dreams mo, empleyado at business, sa house and lots, I know, alam mo yung sagot. Sa house and lot, sa dalawa, sino bang pwede agad makakuha? Empleyado at business? Meaning, sa negosyo talaga.
Tama no? Tama ba? Oo. Tama no? Tama. Sa dalawa, sa car, sino ba yung pwedeng makakuha? Empleyado or negosyante? Negosyante. Sa savings, negosyante. Sa travel, negosyante. Sa mga tulong, negosyante. But because, bakit? Kasi you cannot give of what you don't have. English yun. Okay? Alam mo pala na ang pagyaman ay nasa negosyo. Bakit nandito ka pa? 'Di ba? Kung ikaw nagtatrabaho ngayon, wake up. Lalo na umabot ka na ng 10, 15, 20 years. Because every 5 years, may evolution yung tao. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, I'm sure, 5 years after, pag hindi ka umalis dyan, same pa din. Ngayon, since sabi ko may evolution, kung umalis ka dyan, magbabago. Tama, no? Magbabago. At ang kadalasan natin sa mga Filipino, gustong magbago, eh wala namang binago. Tama? According ni Albert Einstein, if you are expecting a different result but you are doing the same thing, it's craziness or insanity. Tama, no? Ay, baliw ako. Hindi naman. Nagbaliw-baliwan ka lang. Tama? Bakit? Kasi, how much, ngayon, na prangkahan tayo kung nag-work ka man ngayon, kung may worker man din, it's okay ha. Huwag ka masaktan kasi ito naman yung totoo. But honestly, the truth, it hurts. The truth bites, yung mangangagat ba? But it will set you free because dito ako, nire-remind kita na there's something wrong kasi matagal ka na dyan at gusto mong magbago buhay. Baguhin mo, hindi ko sinasabing umalis ka na sa work mo. Hindi ko sinasabing mag-resign ka. Bakit? Kasi gabi ngayon, bukas na. Bukas na. Okay? Ngayon, kung prangkahan tayo, may kukompute tayo, how much is the minimum wage? Nako, compute ka dyan. For example, andito ba si Sir Troy? Wala eh. Ano ba dito? Wala. Kasi sabi ni Sir Troy, yung minimum wage daw sa sa Manila is 600 plus. Eh ngayon, pag ang minimum wage mo at meron kang pangarap diyan na 12 million, yung minimum wage mo na 600, i-multiply mo yan ng 30 days, that's almost 18,000. I-multiply mo yan ng 12 months, that's almost 180 plus thousand. I-divide mo yan sa 12 million, aabot yan ng 53 years. 53 years aabot. So meaning, 53 years ka na walang kain-kain, walang tulog, walang ano, kasi nilaan mo sa pangarap mo. Therefore, mamatay, mabuhay, hindi mo makuha yung pangarap mo kung nandun ka sa tinatawag nating employment. I'm not saying it's bad, but the reality is wala talaga. Kasi wala naman talagang nag-work nakapagpatayo ng SMA. Wala namang nag-work talaga nakapagpatayo ng mall. Yan yung reality. Okay lang, magtatrabaho ka just for the experience. Ano lang, just for the experience. Huwag mong tagalan. Huwag mong tagalan, sobra. Alis ka na dyan. Basta sa tingin mo na kaya mo na, then do the business. Dami namang mga, ano ngayon eh, mga opportunities eh. Okay, isa na dito yung Chantal, yung bakit nag-usap tayo ngayon. Tama? Now, bakit nandiyan ka pa? Because na-program ka. I was there. Bakit? 20 years din ako nagtatrabaho eh. So ngayon, ang aking isip, according to my parents, sabi ng papa ko, Dong, eskwela't tarong, go to school, get a good grades para meron kang magandang trabaho. Ang totoo naman. Totoo naman yan. But, job is just an overbroke. Talagang kain bukas tulog, ganun lang yung circle ng buhay mo. Tama no? Kahit anumang mangyari, wala kang gagawin, ganun pa din. Tama? Ngayon, anong gagawin? Kasi na-program ka long time ago. Like a computer, kung ang computer may
virus, ang gagawin sa computer is i-reformat. Kung ikaw, tao ka, ang gagawin mo, reprogram. Reprogram ka. Yung mindset mo, balikan mo yung mindset kasi yung mindset is an habitual ah, thinking na gusto mong ganito, reprogram ka. Kung ang computer ni-reformat para yung virus maalis, ikaw din, reprogram ka. For what? Sa pangarap mo, sa business. 'Di mo naman talaga madali. Wala talaga kasing madali. Okay? Now, questions, dito na tayo, malapit na tayong matapos, okey? Malapit na tayo, almost 1 hour na pala akong nagsasalita dito. Okay, question, mahirap bang maging mayaman? Kung ang sagot mo, wag ko na ano, kasi hindi din nag-aano, hindi na nagpa-participate, eh. So, mahirap bang maging mayaman? Kung sagot mo diyan mahirap, okey lang. Kung sagot mo diyan is hindi, okey lang din. Kasi kung ano sagot mo, yun naman talagang totoo. So, meaning yes or no, walang mali. Mahirap bang maging mayaman? Yes, pero mahirap ang maging mahirap, kapatid. Napakahirap. Naranasan ko kasi. Na halos ano, kahit isang isang ano lang, isang kilo ng bigas wala, naku. So, may sikreto ba ang pagyaman? Honestly, wala. Walang sikreto, okey? Pero merong sistema. Sabi ng sistema, dumikit, makinig at sumunod sa mga taong gustong yumaman o mayaman na. And that's a system. Bakit? Kasi ano ka, matakdan ka, mahawa ka, eh. Tama? This is a law of association. Bakit? It was stated in the Bible. Sabi, according to the Bible, tell me who your friends are and I tell you who you are. Proverbs 4:23. Sabi po yan. Tingnan nyo sa Bible. I-search nyo yan. Proverbs 4:24. Yan yung sabi. Okay? Sabi naman ng science, birds have the same feather, are the same birds. Flock together. Flock together. Sino nagsabi? Sabi ni William Turner. Ngayon, kung napapansin nyo dati pa, kung sa school, lalo na sa high school, lahat ng mga mga pangit. Mga pangit sila mag-ano, sila yung kasabayan. Mga maano yung labi, mapula labi, sila din yun, 'di ba? Mga pangit yung asal, gano'n sila din. Yung mga pugi, lalo na tayong mga pugi, tayo din yung mag-aano, tayo din yung magkasama. So, ang question ko, kung ang isang bagay or isang grupo or isang ano, yung gusto niya, yung objective niya is yumaman, kahit ayaw mo, sabayan mo. Kasi 'pag sila yumaman, no choice, ikaw yung susunod. Tama 'no? Kasi sabi dito, concrete example, soap and sliced bread. Soap and sliced bread. Kasi 'pag ang sliced bread tinabi mo sa sabon, ang sliced bread amoy sabon. 'Pag yung sliced bread, kinain mo, lasang sabon. So, ang question diyan, kung ang sliced bread at sabon walang buhay, tapos nag-transfer yung energy ni sabon do'n sa sliced bread, ikaw pa kaya tao na may buhay at may pag-iisip. Tama 'no? O 'di ba? O patapos na tayo. So, simple lang, to walk 1,000 miles, you have to take the first step. Tama. Ngayon kapatid, nandito ka na sa Siantal, pilitin mo sarili mo, huwag kang mahiya sa sarili mo. Pilitin mo magbago kahit anong puwede. Ano ba yung mga chances ba na kung ano, ano talaga yung sinabi ni Randel, natamaan ako, tama lang din. Kasi yung mga halos na mga sinasabi ko dito, experience ko, na hirap talaga 'no. Naku po, napakahirap talaga. 'Di ba? Sabi po yan ni Napoleon Hill, okey? So ngayon, tapos na po tayo and, thank you po sa pagpakikinig at be a blessing to others and puwede na po tayong magtanong at puwede na po tayo if may clarification, puwede po tayong mag-open cam, okey?
Hindi nga po din ako nakapag-picture. But anyway, salamat din po. Sinong magtanong, anong clarification para masagot natin. Okay, let's go mga kapatid. Kung merong mga katanungan, go! Ano ba 'tong mga, inano na, mga sabi sa ating mga, ha. Thank you so much Sir Randel, Ma'am Shenley. Ayan, yes sir, tama ka. Tama, yes, yes, sir, mahirap ang maging mahirap. Tama din, comfort zone, sabi ni Ma'am Shenley. Yes, totoo. Ilang years na po kayo diyan, ma'am? Ano, mag-goal kayo na, 2 to 3 years. Ano na, return to Pinas, stay for good, 'di ba? O sige, para baka may tanong, sinong gustong may tanong diyan? At salamat po Sir Rodel, sabi ni Elite Warriors. Ayun si Ma'am Joy, clear na clear po. Yes, um, sometimes kaya ako din minsan nagpipigil ng pagsasalita kasi masakit talaga. Eh, dati naman ako din, galit ako 'pag galit ay 14 years? Okey. Ako galit ako 'pag natamaan ako sa yung may yung tao ba na nag-speak, nagsabi tapos natamaan ako. Nung panahon na yun galit na galit ako. Eh, sa minsan nga makasabi pa ako sa ano, eh, minsan makasabi pa ako sa tawag nito, anuhin ko na